Ang una nating makakausap, ito na. Diretso na tayo. Diretso na ho tayo. Dahil simula ho nung 15, nung Sabado, di ba, yan ay yung umpisa ng kanila hong fishing ban. Ban na ho dyan. Kung papasok daw ho tayo sa teritoryo natin, Nakakatawa, di ba? huhulihin tayo. Oo, di ba? Atin na tayo, hulihin pa tayo. And at saka yung recent na pangyayari po dyan sa Ayungin Shoal, medyo mas nakakabahala na ito. Nasa linya po natin si Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Maganda umaga po, Commodore Tariela, live kayo sa Saksi sa Double B. Morning. Hello po, good morning po. Magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay po. Good morning, sir, and nice to see you. Sir, una muna, pakibigyan kami ng, baka meron pang ibang mga detalye sa pangyayari kahapon sa Ayungin Shoal na dapat pong malaman ng sambayan ng Pilipino. Ano po yun, Commodore? Well, Ma'am Weng, yesterday, even before the National Security Advisor issued the statement, I issued my initial statement saying that the resupply mission is a mission of the Armed Forces of the Philippines. We cannot disclose the operational details of the operation. And for the Philippine Coast Guard, we were there just to support the Armed Forces of the Philippines. So if there's questions or a need for us to disclose the details, I think AFP is in the better position to respond to those questions. Okay, pero isa na lang, Commodore. Pwedeng kayo na po ang mag-decide kung kukumpirma niyo o hindi. May nasugatan po talaga o wala? May nasaktan ba? Oo. Ma'am Weng, it's for the Armed Forces of the Philippines to respond. Okay. Sa gitna po ng pangyayaring ito, kasunod niyan, ano po ang magiging hakbang ng Philippine Coast Guard, Commodore Tariela? Well, the Philippine Coast Guard, as expressed by our Commandant, Admiral Ronnie Hilgavan, we're still going to be committed to carry out our patriotic duty in supporting the Armed Forces of the Philippines in carrying out the resupply mission in Ayungin Shoal to support our troops on board BRP Sierra Madre. Ang Coast Guard po natin, nandito lang po lagi para suportahan ang ating AFP and the Department of National Defense. Opo, ngayong nung Sabado ho, nag-umpisa na ho yung simula ho ng ban. Yung no trespassing rule. Trespassing. So ngayon, kasi makangingisda ho doon, lalo na sa Zambales, kasi yan ang area kung saan maaring manghuli sila ng mga tinatawag nilang trespasser para sa kanila. Ano ho ang sagot ng Coast Guard sa mga mangingisdang gusto ay makita ang presensya ng Coast Guard sa kanila hong paglalayag? Well, actually, sir, as early as June 14, the Philippine Coast Guard vessels were already deployed in Bajo de Masinloc. Ito po yung MRB 4407 and MRB 4403. As we speak right now, itong dalawang barko na to ay natiling nagpapatulya sa Bajo de Masinloc. So ano yan, clearly makikita sila ng mga mangingisda natin na nandiyan sa lugar, and kahit pa paano malaking bagay yun, Commodore, kasi mapapayapa ka na mayroong kang, parang sinasabi ng Philippine Coast Guard na we got your back, di ba? Yes, Ma'am Weng, actually, as a matter of fact, as a result ng deployment natin, nung unang araw ng deployment natin, we were able to monitor 3 Filipino fishing boats na nangyayisda dito sa Bajo de Masinloc. And then eventually, it increased to 6. Ngayong umaga, ang binalita sa atin na monitor ng Philippine Coast Guard na Pilipino mangingisda na nasa Bajo de Masinloc, ay tumaas na sa bilang na 10. Wow. So, currently, there are 10 Filipino fishing boats na nangingisdang malaya sa Bajo de Masinloc. Pero may namomonitor po kayo na barko naman ng China sa paligid? Yes. Yan pa, sir. Ma'am, ang initial na deployment ng China Coast Guard since June 14 ay dalawang China Coast Guard, and then last June 15, naging 3. And the Chinese Maritime Militia is only 16. So basically, meron silang 9 to 10 vessels itong mga nakaraang araw. Pero argument ko nga dito, Ma'am Weng, kung China is really serious in enforcing this new regulation from of the Chinese Coast Guard, di sana tinaasan na nila yung bilang ng China Coast Guard. Alam natin kung gaano nila kabilis may dideploy ang kanilang mga assets. We witnessed that during the ating ito convoy, wherein they deployed as many as 12 China Coast Guard and even more than 30 Chinese Maritime Militia. Pero this time,
this actually lesser, no, than the usual number of the Chinese Coast Guard na dinideploy nila dito. Because normally, 4 na China Coast Guard and more than 10 Chinese Maritime Militia. Ano But as I said, no, ano 3 pong lang ngayon indication ang nun? nakikita natin dito. Ano pong indication na pinapakita nun, Commodore? Well, we can explain this in a way na China is just using that new regulation as an empty threat para i-discourage ang ating mga mangingisdang Pilipino na mangisda. And of course, the civil society, no? Alam naman natin na ang araw na idiniklara ng China itong regulation nila na to, it's also on the same day that Ms. Rafaela David reported to the Filipino people na successful ang kanilang mission sa Baho de Masinloc. So, their intention is to discourage Filipino fishermen and other Southeast Asian fishermen na magpunta dito sa 9-dash line na sinasabi ng China kanila. And also for the civil society to be discouraged, no, in doing this kind of civilian convoy because we know how kung paano sumakit ang ulo ng China dito sa atin ito convoy. Yes. Opo. Commodore, yung pong sinasabi ng Coast Guard, to protect itong mga fishermen, hanggang saan natin poprotektahan? To the point ba na kung may senaryo na may lalapit na Coast Guard sa ating mga mangingisda o sa anumang dala nilang sasakyan, maliit man yan o malaki, pag nanghuli ho sila, paano tatapat ho ang Coast Guard ho doon? Yung kasi yung mga hinihintay natin naman, anong magiging senaryo pag magkalapit na ho ang dalawang barko ng Coast Guard? Well, I think before I respond to your question, sir, no, I think it's better for us to refrain from using nanghuli, inaresto, because for us, etong mga activities na ito ng China is a form of harassment. No? They do not have the authority na mang-aresto or manghuli. So kung ang question is, kung mamangis ng Pilipino ba ay ihaharas ng China with this illegal regulation that they have publicized, no? Ang commitment mo ng ating commandant, ating pong Pangulo, President Bongbong Marcos, that the Philippine Coast Guard will carry out whatever it takes, no, to ensure na walang mahaharas ng mga mangingisdang Pilipino dito sa Baho de Masinloc. And that's also the reason why we are also deploying our small boats as we patrol Baho de Masinloc to check into every once in a while, no, tanong natin ang mga mangingisdang Pilipino kung meron silang mga insidenteng naranasan na ganito. Okay, pero Commodore, sa ngayon maganda yung communication line, coordination sa pagitan po ng Coast Guard at saka ng mga organisasyon ng mga mangingisda dyan sa may Baho de Masinloc. Meaning, kapag kinailangan nila, kahit halimbawa may 2 barko na doon, pag kinailangan pa na additional rescue, meron kayong linya ng komunikasyon na agad nilang matatawagan? Well, ma'am, ang mga mangingisdang Pilipino natin, no, especially the Filipino fishing boats, yung malalaki, no, Opo. they have radio on board, no, the requirement by Marina. Opo. So, meron silang VHF radio na pwede namang masagap yan agad ng Coast Guard. No? Pag sinabi nilang they need assistance and support dahil hinaharas nila ng China Coast Guard. Opo. At makakasa po sila, no, the moment that radio call was received by our personnel on the ground, ang Coast Guard vessels po and our small boats will be ready to assist and ensure na mapuprotektahan natin ang karapatan ng ating mga kababayang mangingisda. Okay, yan ay pinag-uusapan pa lang natin sa may Baho de Masinloc. Yung Sabina Shoal po, kumusta? Ang Sabina Shoal, ma'am, hanggang ngayon po, no, more than 2 months na ang ating pong Coast Guard flagship, ang pinakamalaking Coast Guard vessel na meron tayo sa ating inventory, 97-meter Teresa Magbanwa. No? Sinisigurado pa rin po nito na napuprotektahan nito ang Sabina Shoal because we have been emphasizing, no? Sabina or Skoda Shoal is very close to Palawan province. It only has a distance of 72 nautical miles or 133 kilometers. This actually the reason why Admiral Gavan became very decisive, no, in deploying our biggest Coast Guard vessel to ensure na wala nang Chinese Maritime Militia or any other Chinese Maritime Forces
na pupunta rito at mag-swarm at gagawa ng mga illegal activities that would even endanger, no? Not just the marine environment, but even the welfare of the Filipino fishermen. Doon po sa monitoring nyo sa Sabina Shoal, ilan ang barko ng China ngayon doon na nakapaligid sa Teresa Magbanua? Ang Sabina Shoal po ngayon, ang last report po natin nung matanggap kagabi, ay meron pa rin pong dalawang China Coast Guard dito at mangilan-ngilan na Chinese Maritime Militia sa Escoda Shoal. Yun. Okay, linawin lang natin, Commodore, sa Baho de Masinloc, ilang ho ang mga nagpapatrolya nating Coast Guard ships? Meron po tayong dalawang Coast Guard vessel dito, MRV 4407 and MRV 4403. Opo, yung Ito po yung BRP Malapascua and BRP Sindangan. Dalawa, okay. Yung pagpapatrolya na yan, ano yan? Walang alisan na, no? Dyan na ho sila. Anong araw lang sila bumabalik? May schedule ba yan? O yan yung may RORE mission din. Well, actually, sir, no, we maximize as much as possible ang deployment ng ating mga Coast Guard vessels. No? But the 97 meter together with the 44 meters, kung ikukumpara natin ito, ay may malaking difference. No? The 97 meters can stay at sea for almost a month, no? And then eventually refuel and other logistical requirements. But for the MRV, ito mga 44 meters natin, dahil sa liit niya, ang pinaka-maximum number of days that it can last at sea is somewhere between 10 to at least 15 days. No? This is the reason why we are also cooperating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, because we need na meron tayong alternative effort from the Bureau of Fisheries. No? Yes. Dahil alam naman natin may barko sila. And if you can recall, last February 1, this is the instruction of the National Security Advisory. We have rotational deployment between the Coast Guard and the FAR. Yung sa Teresa Magbanua, Commodore, nagro-RORE mission na po tayo doon. Sa Teresa Magbanua, Opo. yes ma'am. I think it will be very impossible, no? Na ang Teresa Magbanua will last more than 2 months now. Na hindi natin binibigyan ng pagkain, fuel, and other requirements of our personnel on board. Pero wala po wala pa tayo na monitor na harassment do sa RORE mission natin papunta ng Teresa Magbanua. Wag naman po sana. Tama na. Wala naman po, ma'am. Oo. Bakit sa iyong Coast Guard pa rin po natin, may pinakamataas na bilang ng government assets dito sa Escoda Shoal. At any one time, the 44-meter vessels, kapag nagpatrolya na po sa Kalayaan Island Group, always check on Teresa Magbanua. At nakakapagod din naman po ang Teresa Magbanua, no? Within the immediate vicinity of Escoda Shoal. Okay. At least may assurance tayo ho sa mga mangingisda na ang Coast Guard andyan, ha? Nandyan sila. Hindi, ito lang, pahabol lang. Pag malaki na natin, kasi may balita ako, may 2 bagong dating na mga Japanese made na mga vessels ang Coast Guard. Tama ho ba yun, Commodore? Well, yung 97 meters na yun, sir, no? It was Yun. delivered as last year pa, 2022. Meron pa po tayong na-acquire, no? Na 5 malalaking 97 meters. Ito po yung pinirmahan na ng Department of Finance and Japanese government to support the acquisition of 5 more Teresa Magbanua class na mga Yes, malaki-laki, di ba, 97 Commodore? meters. Yes. Ayan. Yes, sir. Congratulations sa Coast Guard. Sir, Sige, good magandang luck po, balita yan, ha? All the Thank more you. na malaking good luck ang dapat ibigay namin sa inyo. Kasama po ang panalangin na maging ligtas po ang Coast Guard, maging matikas sa lahat ng pagkakataon kasi sandigan namin kayo sa karagatan. Thank you po. Thank you, Commodore. Maraming salamat. Thank you. Si Commodore J. Tariela ang ating spokesperson ng Philippine Coast Coast Guard. Guard.